Ngayon ay makikita natin si Mokuda sa gremyo kung saan ang ibang tao ay nagpuputol ng pagkain at naglilinis ng mga alahas. Binigyan sila ni Ellen ng mga utos kung paano hiwain ang karne at ang lakas ng mga mahiwagang bato para magpapakulo ng tubig, at binanggit niya na mas ganado ang lahat matapos may makasakop sa Mazmora. Dahil abala ang lahat ay umaasa lang ang bida na hindi siya makakalimutan. Saktong dumating si Hugger at inis na makita si Ellen na nagsasayang ng oras at nag-iisip ito kung paano nalaman ni Hugger kung nasaan siya, at sinagot siya nito na kilalang kilala na niya siya at ngayong araw ay dapat niyang isumite ang ulat tungkol sa mga produktong natanggap nila. Idinagdag pa niya na hinihintay siya ni Mokuda at noon lang niya napansin na nakatayo pala siya sa pintuan, pero na-distract siya sa pagbibigay ng mga utos kaya't hinihila siya ni Hugger para tuparin ang kanyang tungkulin. Humingi siya ng paumanhin kay Mokuda dahil sa tagal at iniwan kay Marcel ang lahat ng responsibilidad. Umalis sila habang iniisip kung gaano kasama si Hugger at ngayon silang dalawa na lang. Nagpasalamat si Hugger sa bida dahil ang gremyo ay nakakaranas ng kasaganahang hindi pa nila naranasan noon. Pero dumiretso na siya sa pakay at pinag-usapan ang mga produktong iniwan nito, bukod sa mahalagang lagayan ng mga hiyas na galing sa Mimiko. Hiniling nilang tingnan niya ang loob ng bag at nakita niya ang 12-dosenang alahas. Lahat sila ay nagulat lalo na si Mokuda dahil hindi niya pa nasuri ang laman nito. Sinabi ni Fel na ito ang unang beses na may laman iyon at ganoon din ang iniisip ni Ellen, dahil naglalaman ito ng mga hiyas at hindi ito nasira o nabawasan ang halaga. Idinagdag niya na ang mga hiyas mula sa mga Mazmora ay mataas ang demand, kaya imposible para sa kanila na makabili ng ganoong karami na dami at sinermunan pa siya dahil ginastos niya ang budget sa Earth Dragon. Binanggit ni Hugger na nais bumili ng guild ng mga mangangalakal ng parte na hindi nila maaaring kunin. Naalala ni Mokuda na hindi magandang ideya ang direktang pakikipagtransaksyon sa kanila, ipinaliwanag ni Hugger na ginagawa nila ito para maiwasan ang mga panloloko, pero dahil sila ang magmomonitor ay walang magiging problema. Naiintindihan iyon ni Mokuda at ipinahayag na pwede nilang ibenta ang mga hiyas dahil naka-affiliates naman sila sa gremyo ng mga mangangalakal. Tinanong siya ni Hugger kung marunong ba siyang tumasa ng mga bagay, dahil mahirap pakitunguhan ang mga tao na iyon at kayang males ang presyo ng mga ito. Ang sagot lang niya ay hindi siya marunong at nag-alok si Hugger na samahan siya, dahil nakasalalay dito ang reputasyon ng gremyo kaso sa pagkakataong iyon, hinalok ng bida na siya na lang ang pupunta dahil siya ang maestro ng gremyo. Hindi nagpauto si Hugger at alam niyang sinasabi lang iyon para makatakas sa trabaho. Ipinaliwanag niya na komplikado ang papeles at sinusubukan niyang bumawi sa ibang aspeto pero sa ngayon, sobrang dami ng mga kahilingan sa kanila. Kaya't habang siya ang pupunta ay iiwan niya si Ellen para gawin ang trabaho niya. Kung hindi ay ibebenta niya ang bagay na tinatitigan nito tuwing umaga at nabigla si Ellen at agad niya itong pinagbabawalan, tumutukoy sa pangil ng Earth Dragon na ginawang espada. Dahil doon ay napilitan siyang tanggapin ang trabaho at napaisip si Mokuda kung sino ba talaga ang totoong pinuno ng gremyo. Paglabas nila ay muling sinabi ng tatlo na gutom na sila kaya't ipinaalam niya kay Hugger na kakain muna siya at magkikita sila sa loob ng 2 oras sa harap ng gremyo. Kaya nagpalakad-lakad ang bida sa perya at bumili ng pagkain at nang makarating siya sa isang pwesto ng mga brochetes, humingi siya ng ilang piraso at makikita natin siyang bumili ng 76 na brochetes at habang nilalamon ng tatlong matatakaw ang lahat ng pagkain, binanggit nila kung gaano kasalat at katigas ang mga ito. Matapos nilang kumain at lumipas ang 2 oras ay nakipagkita sila kay Hugger sa gremyo ng mga mangangalakal. Doon nila nakilala si Adriano ang maestro ng lugar at inanyayahan niya silang pumasok sa isang pribadong silid. Sa opisina ay nakilala rin nila si Ruslan at ito ang Tazador ang matandang lalaki na naglilinis ng kanyang gamit. Sinabi niyang matagal na niyang hindi nakikita ang mga hiyas mula sa Mazmora, kaya kailangan niya itong tasahin ng maingat at hiningi niya na ipakita ang mga ito. Binuksan ni Hugger ang unang malita na naglalaman ng lahat ng karaniwang hiyas at nang suriin ito, namangha si Ruslan sa napakagandang kulay ng mga bato at iginiit niyang pinakamataas ang kalidad ng mga ito, may malinaw na transparency at walang bahid ng dumi. Pero nilinaw ni Hugger na hindi pa iyon lahat at kinuha niya ang isang kahon at ipinakita ang isang mas kumikislap na hiyas. Sa simpleng pagtingin ay nakilala agad ng matanda na iyon ay Imperial Topaz, isang hiyas na hindi na nakikita sa loob ng mga dekada at sinasabing nagdadala ng swerte. Sa dami ng binabanggit nilang nakakagulat ay napanganga si Mokuda,
Pagkatapos suriin at tasahan ang lahat ng hiyas ay inalok ni Adriano ang isang presyo na 7,460 gintong barya para sa mga ito at syempre, dahil wala siyang alam tungkol dito ay muntik na niya itong tanggapin agad. Pero tinanggihan ni Hugger ang alok at sinabi na bilang bise-maestro ng gremyo ng mga adventurer, may sapat siyang kaalaman sa ganitong mga bagay at alam ng lahat na ang pagiging bihira ng Imperial Topaz ang dahilan kung bakit tinatawag itong isang mythical gem, at dapat itong magkaroon ng napakataas na halaga sa mga collector. Idinagdag din niya na ang iba pang mga diamante ay galing pa sa Mazmora at malalaki ang sukat, kaya sobrang baba ng presyo na inaalok sa kanila at binalaan niya ang mga mangangalakal na kung gigipitin nila ang halaga at walang galang sa adventurer niya, duda siyang di na sila magkakaroon pa ng negosyo sa hinaharap. Dahil dito ay ninerbiyos sina Adriano at Ruslan kaya't mabilis nilang tinanggap na kailangan nilang itama ang presyo. Pagkatapos baguhin ang halaga at nag-alok sila ng 9,480 gintong barya at nang tanungin kung kumusta ang alok, sinabi ni Hugger na ayos ito at nakahinga ng maluwag ang mga mangangalakal. Pagbalik nila sa gremyo ay ikinwento nila kay Ellen ang nangyari. Nagpasalamat si Mokuda sa tulong at agad namang nagyayabang ang elf na kung siya raw ang nakipagnegosasyon, baka doble pa ang nakuha nila pero wala namang naniwala sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya ang bida kung dala niya ang kanyang card sa gremyo at kinuha ito ni Mokuda at nagtanong kung iyon ba ang tinutukoy. Agad naman itong pinalitan ng gintong card dahil tinaas siya sa rank A dahil hindi na siya pwedeng manatiling rank C matapos masakop ang Mazmora. Bilang rank A ay makakatanggap na siya ng mga utos mula sa kaharian. Hindi makapaniwala si Mokuda at sinusubukan pang ibalik ang card dahil pakiramdam niya ay masyado pang maaga para tumaas ng ranggo. Tinanong siya ni Ellen kung sigurado ba siya dahil ang rank A adventurers ay mayroong 10 libreng meal tickets sa kantin ng gremyo. May mga discount din sa mga inn at wala ng limitasyon sa pagtanggap ng mga utos, kaya pwede na niyang kunin ang kahit anong mission at nang marinig ito ni Fel, agad siyang nagising na sobrang excited at hinihikayat si Mokuda na tanggapin ito. Sa huli ay sinabi ni Ellen na umaasa siyang patuloy na magiging maganda ang performance ng bida bilang adventurer kaya tinanggap din nito ang card. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang kusina at tinanong ni Dora kung ano ang kakainin nila at sinagot niyang karne ang paborito ng lahat. Pagkalatag ng lahat ng gamit ay kinuha niya ang karne mula sa portal, binanggit niyang ang grinder ng karne mula sa online shop ay nasira na kaya pinapagawa niya kay Soy ng grinder mula sa Mithril at nakapaggiling ito ng sobra-sobrang karne. Kaya't ang hapunan nila ay meatloaf na may napakaraming giniling na karne. Ngayon ang paggawa na habang ibinababad ang tinapay na mumo sa gatas at hinihiwa niya ang mga sibuyas, ito ay igigisa kasama ang tinunaw na mantika sa kawali at kapag naging transparent ang sibuyas ay idinadagdag ang halo ng gulay. Sa isang malaking bowl pagsasamahin ang giniling na karne, tinapay na mumo na nababad sa gatas at ang ginisang gulay at pagkatapos ay maglalagay ng binatil na itlog, asin, bagong giniling na paminta at nutmeg, minamasa ito hanggang maging tama ang lapot. Kapag handa na ang mixture ng meatloaf ay nilalatagan ang molde gamit ang mga piraso ng bacon, ilalagay ang kalahati ng karne at ididikit para matanggal ang hangin at sa gitna, ilalagay ang mga itlog ng pugo at tapos tatakpan ulit ng karne, sinasara ito gamit ang natitirang bacon at binalot sa aluminum foil bago ipasok sa oven. Pagkalipas ng tamang oras ay inilabas ni Mokuda ang pagkain mula sa oven at sinundot niya ng toothpick para siguraduhing luto na, pagkatapos ay ginawa niya ang sarsa gamit ang mga sangkap at katas ng karne mula sa molde, nilagyan niya ng pampalasa at matapos haluin sandali at handa na ang sarsa. Sa huli ay hinihiwa niya ang meatloaf sa makakapal na piraso at nilagyan ng bagong lutong sarsa. Sa ganda ng itsura ng pagkain ay humanga ang tatlong matatakaw kahit si Fel na nagpapanggap na natutulog. Hindi maalis ang tingin habang naglalaway sa pagkain. Pagtikim nila ay agad na pinuri ng tatlong matatakaw ang sarap na may tamang lambot at syempre, ang lutong timpla ng ating bida at nagustuhan nila ito ng sobra kaya humingi pa sila ng pangalawang plato, pagsapit ng gabi lahat ay nagpapahinga na. Si Mokuda naman ay abala sa paghahanda ng iba't ibang klase ng matatamis para kay Hugger at sa pamilya nito bilang pasasalamat. Habang ginagawa niya ito ay ipinakita rin na sa mundo ng mga Diyos ay nagagalit si Ninrir dahil hindi siya pinapadalhan ni Mokuda ng kahit ano mula sa bago nitong shop. Samantala ay nag-iisip ang ibang Diyos kung may mga tindahang nagbebenta ng alak o mga produktong pampaganda, nagmungkahi si Hefesto na para malaman nila,
dapat nila pang silipin ang dating mundo ni Mokuda at sumang-ayon ang lahat sa pamamagitan ng simpleng pagtango. Kinabukasan ay makikita natin ang kawawang si Ellen na ginagawa ang kanyang trabaho, at doon din makikita si Mokuda na iniaabot kay Hugger ang isang basket na puno ng mga matatamis na binili niya. Medyo naguguluhan si Hugger at tinanong siya tungkol sa biskwit na hugis batang babae. Para hindi na tumaas ang paliwanag at baka hindi rin niya maintindihan, sinabi na lang ni Mokuda na simbolo iyon sa kanyang bansa at pagkarinig nito, tinanong ni Hugger kung sigurado ba siya na okay lang nabigyan siya ng ganoon karami na produkto na napakahalaga. Hiniling sa kanya ng bida na tanggapin niya iyon at pagsaluhan kasama ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagpupumilit ay napapayag din si Hugger at makikita natin na pagkauwi nito sa bahay, masayang-masaya nilang kinain at pinagsaluhan ang mga matatamis na ibinigay sa kanila.